Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Na planong nangangamba ang buhay ni ex-PIDEA agent Jonathan Morales. Okay? Kaya tayo very emotional kahapon at kahit ngayon talagang kailangan malaman ninyo kung ano ang ginagawa ni Liza Ahas Marcos at ni Marcos Jr. at ng kanyang mga kasabwat. Okay, ano ba title natin? Our title is PIDEA Agent Ginagapang ni Mekos Mekos. Babayaran o gugurgurin. Alright. So, ayon sa ating informante, ay talagang ginagapang na si PIDEA Agent o itong hearing sa May 7. Right? Napag-alaman natin, mga kababayan, maliban sa plano nilang, kunin ang buhay ng mga demonyo sa paligid, sabi nga ni Mr. Morales, walang ibang pwedeng magtangka sa buhay niya kundi ang subject, which is si Bongbong Marcos Bangag. Kung natatandaan ninyo doon sa Senate hearing, yung nabanggit ni Morales na si Director Francia na sinasabi ni Morales na based sa kanilang conversation na itatanggi na lang nila. Okay? Itatanggi na lang nila kasi director na siya sa PIDEA. Alright? So na-witness ninyo, nire-recall ko lang kayo para makakonect kayo dito sa susunod ko sasabihin. So, nakita nyo na nagsinungaling siya, talagang nagkulay siyang talong, di ba? At sinasabi ni Morales na binanggit pa nga niya yung kanyang, yung kasama sa, kausap niya ay si Corioso or Dave Corioso. Okay? Ngayon, na-explain ako sa inyo kung ano ang nangyayari sa likod ng camera na kailangan malaman ninyo dahil kahit anong gawin ni Lasso, sukang-suka yung mga taga-PIDEA, alright? Na even yung kinaray-karay niya siguro doon, sukang-suka sa kanya kasi pinuwersa niya. Right? Narinig nyo naman yung mga explanation ni PIDEA Agent Morales. Okay? So dahil natataranta na itong gobyerno ni Marcos Jr., dahil bagsak na sila sa taong bayan, even ang kanyang trust rating ay bagsak na. Okay? Na ayaw iulat. Okay? Ayaw iulat ng media. Walang bagong ulat sa kanya. Bagsak sukang-suka na yung taong bayan. Sila po ay galit na galit dahil nagkataon pa daw etong pag-present kay Morales diyan sa Senado. Nagkataon dun sa kanilang line-up sa Partido Federal, yung kanilang party para sa 2025 election. Kaya sabi ko sa inyo, hindi sila para sa pagbangon, para sila sa kanilang mga bangag na plano dito sa darating na election. Pero, sa lahat ng pangloloko nila, lahat ng pagsisinungaling nila sa doon, talagang laging may magkukwento sa akin. Mga kababayan, just dito sa channel na to, first time yung marinig. Okay? Na pinatawag, ayon ito sa ating informer, ating puting ahas, pinatawag ni PIDEA Director General Lasso o Chief Lasso. Okay, ngayong araw, itong si Dave Corioso. Yung sinasabi ni Morales, nakausap niya together with Director Francia na nagkulay talong. Okay?
Actually, nakakaawa na, well, actually, once na pumanig ka sa mga demonyo, hindi ka na nakakaawa eh. Pero ang explanation dyan ni Morales, naiintindihan niya kasi maaapektuhan yung karir nila, kaya kahit ilunukin nila yung kanilang sariling dumi, ay pumapayag sila kasi tatanggalin sila ni Lasso. So nag-usap ngayong araw sa PDEA, si Lasso pinatawag si Dave Corioso, alright? At si Francia, nandiyan naman yan, okay? Yun yung, yun nga, nagkulay talong, pinatawag siya sa doon sa PDEA para idiin ngayon si Morales. Alright? Okay, sino ang mga ka-meeting nila? Magulat ka, Lasso, So, ang mga ka-meeting nila, ayon sa ating puting as, si Lasso, si Bitong, si Imiterio Bitong o Ramil Bitong na dalawa ang passport at disapprove ang kanyang appointment from the Civil Service Commission at yung head ng legal na si Attorney Del Valle. Anong pinag-usapan nila? Para kumbinsihin si Corioso na i-deny the same na ginawa ni Francia, Director Francia, na i-deny ang kanilang conversation with the PDEA agent, ex-PDEA agent Morales. So, intindihin nyo, si Francia, na nakita nyo, nagsinungaling doon sa Senado, okay, with Morales, at itong si Corioso ay nag-usap sila bago mag-hearing na pare, i-deny na lang natin. Kasi director na ako. Ikaw naman nasa labas. Sabi nga ni Morales, paano naman ako? May pamilya din ako. At ang iniisip nga ni Morales na kapag i-deny niya, paano kung lumabas yung confidential informant? Okay? So now you know. So sa May 7, kapag kasi pinatawag ito itong Corioso na to, bakit si Dave Corioso ay pumayag sa pananakot, pangsisindak ni Lazo? Pero actually, hindi lahat nasisindak doon dahil palaban na po ang taong bayan. Even yung mga matitinong PDEA agents ay palaban. Very responsible naman yan. The mere fact, pakinggan, kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolusyon. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para conduct ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba? Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Malaman ang katotohanan. Bakit, Jonathan Morales, do you feel na ikaw na ang kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, No, if I am being unfair to you, if I am being very persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. No, Your Honor. O bakit sinabi ni Maharlika na gano'n daw ang ginagawa ko? Hindi ko po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Maharlika? Doon lang na-interview po, nung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Maharlika, tingnan mo. Kung ilang senador andito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Maharlika,
Sino lang ang senador nandito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. God damn. I know you're monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, wag mo kong isamang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Itong hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without unfairly. Pati tayo, nadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito. Marlika. Ha? Hindi na ako nag-hearing dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito kinandak ng hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Anyway, I don't care about your impression. I'm here to do my duty as the chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo na bayaran or na-influence ako, no. Nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi po na kami kayang diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. Hindi mo lang alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala po akong inatras ang gira. Hindi po ako umatras sa laban. Ito, simple 2 dokumento, atrasan ko ito. Ano ka? Hello?